i-live tayo. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Glory to God in the highest. Para magki-Christmas na kasi, di ba? Ah, tayo'y dumako sa awit bilang paghanda ng ating mga espiritu sa pagsamba. At ngayon po ay dapat tayo ay face to face dahil meron tayong communion. Dahil ito'y Communion Sunday. Tayo ay nasa awit 10:12. Ando na po tayo. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Tama po yan. Dapat tayo bibigay galang sa salita ng ating Diyos, ating Amang Diyos. Ating pumbasahin, awit 10, verses 12 to 18. Inaanyayahan natin ating kapatid, baka gustong magbasa. Gumising ka, O Yahweh, at ang masasamang ano, at kaya ang malaka, okay na. Hindi mo naririnig. Mic test. Okay na? Gumising ka, O Yahweh, at ang masasamay parusahan. Silang mga naghihirap ay huwag mong kalimutan. Bakit hinahayaan ng Diyos na hamakin siya ng masasama na nagsasabing ang parusahan sila'y di raw niya magagawa? Subalit nakikita mo ang hirap at kaapihan at ikaw ay palaging handang dumamay. Ang mga kapos palad ay sa iyo lang umaasa. Sa tuwin ay sumasaklolo ka sa mga ulila. Mga braso ng masasama ay iyong baliin. Parusahan mo sila at kasama ay sugpuin. Nagahari si Yahweh magpakailanman. Mga bansang may ibang Diyos sa lupa mapaparam. Pakinggan mo, Yahweh, ang dalangin ng mga anak. Patatagin mo ang loob ng mga kapuspalad. Ipagtanggol mo ang mga api at mga ulila upang wala ng taong mananakot ng kapwa. Purihin ang salita ng Diyos. Purihin ang Diyos. Napakabuti ng Lord. Hallelujah. Tayo manalangin, purihin ang Ama. Salamat sa oras nito, sa bagong umaga. Pagising pa lang namin, Panginoon, ikaw lang nagpapalala na ikaw nga ang Diyos ang karapat-dapat namin sambahin sa oras nito. Samahan niyo kami, Panginoon, sa aming pagpupuri sa iyo, pagbibigay ng papasalamat, unang sa lahat ay ang aming paggalang sa inyo, Panginoon. Thank you, Lord. Maraming salamat sa oras nito. Ikaw, O Yahweh, aming Diyos, pagpalain mo ang bawat isa, lalo sa Som, mga kapatiran namin, Panginoon. Hindi la doon, kundi sa mga narinig na salita na ito, Panginoon. Sumabay sila sa panalangin. Thank you, Lord. Maraming salamat na ikaw, O Panginoon, nakasintro sa aming puso na ikaw ay karapat-dapat itaas. Diyos ni Abraham, niya ako batay sa at Diyos ngayon at magpakailanman. Salamat po sa iyo ang papuri ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Tayo umawit sa ating Diyos.
Hello. Tayo umawit. Awitin natin yung kay buti ng Diyos. Totoo bang mabuti ang Diyos sa atin? Amen and amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Hallelujah. name of the Lord. Shani boy. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Sabihin natin lahat yun. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa Kanya at kanila. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Ano gagawin natin? Ipalakpak ang kamay at ating ikaway. Sabayan mo ng indak at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo, kapatid, Na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa Kanya. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Ipalakpak ang kamay at ating ikaway. Sabayan mo ng indak at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo, kapatid, na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Amen. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, Buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa Kanya. Kanya. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Ipalakpak ang kamay at ating ikaway. Sabayan mo ng indak at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo, kapatid, na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Palakpak ang kamay Ating ikaway, sabayan mo ng indak at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo, kapatid, na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Ipalakpak ang kamay at ating ikaway. Sabayan mo ng indak at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo, kapatid, na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Kay buti ng Diyos sa atin. Kay buti ng Diyos sa atin. Yes, Lord, kay buti niyo, Diyos. Kay buti niyo, Diyos. Glory to the King Kay of Kings, buti Lord of niyo. Lords. Praise the name of the Lord. Punin Thank you, kayo, Lord. sambahin ka, kay buti mo nga sa amin. Rika, Panginoon, kahit anong nangyari, kahit anong naramdaman, kahit ang Diyos, Oh, na nakikita Lord. namin, isa lang ang kahulugan niya. Yan ay ikaw mabuti sa amin. Ikaw ay tapat sa amin.
Ang iyong pag-ibig di nagmamaliw, Ama. Meron ka laging paraan para sa amin lahat. Upang kami lahat doon sa ibalik, sa presensya mo, sa kaharian mo, sa kalooban mo. At higit sa lahat sa pag-ibig. Purihin, 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 purihin ka, Yahweh. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Narito Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba Dalawang beses. sa iisang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. Asahin nain aming dalangin. Kami katagpuin. Narito kami, O Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Lapit tayo sa ating Diyos. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. Asahin biglain aming dalangin. Kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Hallelujah. Narito Tuwitin natin po na may narito tunay na kami, O paglapit Lord. sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Glory. With much prayer, Father, we come to you. We want to see you, want to hear you. We want to see your glory and your power. Hallelujah. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. Asahin biglain aming dalangin. Kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan
bumaba ang kalangitan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. hanggang ang aming kaluluwa'y Mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Yes, Lord. Hallelujah. Dakila ang iyong ngalan. Yes, Father Heaven. Bumaba ka, Ma. Kalanas mo sa amin yung kapangyarihan. Hanggang maranasan namin ito, Panginoon. Hanggang makita namin ang kadakilahan. Oh, mapuspos kami ng iyong kaharian, ng iyong presensya, ng iyong banal na Espiritu. Hanggang kami tuluyan yung malinis. Naging dalisay ang aming mga puso't isipan. Oh, yes. Sa harapan mo ngayon na masamagitan Yes, oh ng Lord. banal na Espiritu, sa magitan ng kapangyarihan ng iyong salita, Yes, ng iyong Lord. presensya, Yes, Lord. Yes. at ng kapangyarihan ng dugo ni Kristo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O purihin ka. Oh yes, Lord. Purihin ka. O sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, Yahweh. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ka. Amen ang Purihin ka. kapangyarihan. Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. Yes, Father in heaven. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Pagkaanas mo nga, Ma, ang iyong kapangyarihan. Ipakita mo ang iyong kalwalhatian. Lukoban mo kami, O Diyos, sa dakila mo presensya. Hallelujah. Bless the name of the Lord. We give you glory, Father in heaven. Hallelujah. 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 To see you. Hallelujah. Thank you, Father. We give you glory. Lord, Latin. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Glory, Ito glory. kami ngayon, Diyos. Nagpapakumbaba sa inyo. Ibaranas mo dami ng iyong kapangyarihan. Ipamas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Yes, Lord, dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Oh, lift your voice. Everyone, lift your voice to God. Hallelujah. 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 Yes, Father. Oh, dakila ang iyong dakila ang Diyos. Glory to God. Glory to God. Dakila ka nga, Ma. Walang kasing dakila. Oh, dakila ka nga, Diyos. All of Dakila ka. praises and Praise the name of the Lord. hallelujah. Praise the name of the Lord. Glory to God. Pwede po muna tayong maupo. Praise the name of the Lord.
Praise. So, mapagpalang umaga po sa ating lahat sa LOG fam. Nasa Zoom, nasa live. Ang unti nang nasa live. So, simulan ko na po. Ako na po ang unang magpasalamat sa ating dakilang Panginoon. Amen. Pagpasalamat ko po yung nangyari po ngayon, Panginoon, kahit di gaano na pagplanuhan is okay naman yung nangyari. Kung kaso nawala ako sa Joyful. Pasalamat ko kay Lord God. Pasalamat ko kay Lord God na na nakapagpakanta na si Mama sa katagalan na pasalamat ako kay Lord dahil binigyan niya pa ng lakas si Mama para makakanta or kahit na nasa second vocal lang is pa din. Binigyan pa rin siya ng ating Panginoon ng lakas para sa pagkanta. Tapos, ayun, thankful ako sa mga nangyari sa isang buong linggo sa akin kahit ano, mababa yung report card ko. Kasi siya, hinila kasi siya hinila siya ng 5 na attendance ko. So, yung 5 na absence ko is, ang lakas pala ng hila nun sa grades ko kako. Tsaka, ang kinaano ko lang ngayon, bakit ang pangit ng grade system nila? Pero thank God na lang kasi kahit papaano nabigyan pa rin naman ako ng grade sa mga pinaghirapan ko sa school. Tapos, thankful din ako kasi na-elect ako sa namin, sa organization namin as a auditor. Kasi sa SWOT yun. Tapos, ayun, dahil sa naging auditor ako ng SWOT, parang mas na-inspire ako na na mas gawing mas gawin pang much better yung pagiging officer ko tapos pagiging student ko. As a student leader kasi mahirap din kasi pagsasabayin mo yung pag-aaral tapos yung pag-duty mo. Pero thank God kasi lahat yun na nalalagpasan ko dahil sa tulong ng pamilya ko at tulong ng ating buhay na Panginoon. Yun lamang po, maraming salamat. Puri ng Diyos, maraming salamat din sa kabutihan ng Lord. I-share ko lang sa inyo yung nangyari sa akin kagabi. Napumagsak ako doon sa harap ng pure gold eh. Sabi ko, ano nangyari sa akin Lord? Sinumpong ako ng hilo. Sabi ko, pero hindi ko nawala ang pag-isip na andun ang isip ko sa Diyos ang tumutulong sa akin. Basahin ko lang ito dito sa awit 27 verse 3. Sabi dito, kung ang aking buhay ay pagtakhang niyong masasama, sila ay mabubuwal. 3, kahit salakayin ako ng mga kaaway, magtiwala pa rin ako sa may kapal. Hindi ako hindi ako wala ng pag-asa nung nabuwal ako. Pero dami nakita sa akin. Sabi sa akin, huwag ka na magbiyahe kasi may sakit ka. Sabi ko, ano lang to, parang testing lang to sa akin. Katulad kay David, nung tinisting siya ng matindi problema, tawag pa rin siya kay Lord kahit nag-rebuild ang kanyang anak ni Absalom. Talaga tawag pa rin siya kay Lord. Hindi siya sa sarili niya kundi sumandal siya sa Diyos. Yun din ang natin. Kaya yung ang ko lang talaga, sabi ko, Lord, wag naman ako sumpungin sa nagbibiyahe. Baka mamadisgrasya yung mga pasahero ko. Kasi sabi, yung ko na pag andyan ako, pag tumatakbo yung pasahero, sabi ko, delikado talaga ito. Kaya pinaano naman niya sa akin na andun ako nakapila, doon sumumpong yung ko. Sabi ko, kumain kasi ako ng yung tawag nito, yung sa labas na pagkain. Kaya kung yung sikmura ko. Kaya yun lang po ang panawagan sa atin na pag mayroon tayo masama hindi maganda, magtiwala lang po tayo sa Diyos. Walang iba siya tutulong sa atin. Puri ng Diyos, salamat po. Ayan.
Meron pa ba magpasalamat sa ating Diyos, sa ating nasa online na fellowship? Okay. Praise the Lord. At kung wala na ay panoorin ulit natin yung Bible Project ng summary ng Ezekiel. Ezekiel was a priest who had been living in Jerusalem during the first Babylonian attack on the city. And they spared the city, but they took a first wave of Israelite prisoners and hauled them off into exile, and Ezekiel was among them. So the book begins 5 years after all that, and Ezekiel is sitting on the bank of an irrigation canal near his Israelite refugee camp, and it's his 30th birthday, no less, the year that he would have been installed as a priest in Jerusalem. And then all of a sudden, Ezekiel has this vision. He sees a storm cloud approaching, and then inside the cloud are 4 strange creatures that have wings outstretched and touching each other. And these creatures each had 4 faces. And then he saw 4 wheels, one by each creature. And then he saw that the wings of the creatures were supporting this dazzling platform. And then on that platform is a throne. And then sitting on that throne is this human-like creature, glowing and shrouded in fire. And then all of a sudden, Ezekiel realizes what he's seeing. He calls it the appearance of the likeness of the glory of the Lord. It's God riding his royal throne chariot. Now, the word glory, in Hebrew, it's kavod. It means heavy or significant. The biblical authors use this word to describe the physical appearance and manifestation of God's significance when he shows up in person. These images in the vision, they're very similar to what happened when God appeared on Mount Sinai in the book of Exodus. And it's also very similar to the depictions of God's presence over the Ark of the Covenant. And that's actually the most shocking thing about Ezekiel's vision. What is God's glory doing in Babylon? It's supposed to be above the Ark of the Covenant in the temple in Jerusalem. And so the first section of the book opens to explore that question as Ezekiel begins to accuse Israel of rebellion. So God first speaks to Ezekiel from the throne chariot, and he commissions him as a prophet. Ezekiel is to accuse Israel of breaking their covenant agreement with God in a couple ways. Israel has given their allegiance to other gods and has been worshiping idols, and this has all led to rampant social injustice and violence. And so as a result, God appoints Ezekiel to warn the people. The first Babylonian attack that took Ezekiel into exile is going to be matched by another, and Jerusalem, its temple, all face imminent destruction. So Ezekiel uses words and more to get his message across. He also performs sign acts. These were a form of street theater. Ezekiel would go out in public and start behaving in these really bizarre ways that were like parables of his prophetic message. So he was supposed to build a tiny model of Jerusalem and then stage an attack on it. Or he was to shave off all of his hair and then chop it up with a sword. Or the most extreme, he was to play the role of the scapegoat on the Day of Atonement. And he would lay on his side for over a year, eating food cooked over poop as a sign of the nasty food that people will have to eat during the siege of Jerusalem. And perhaps the most disheartening thing of all, the bad news God gave Ezekiel, that no one was going to listen to him. Israel would reject him because of their rebellious and hard heart. And this recalls Moses' description of the people after the wilderness rebellions, when he predicted that exile would one day happen. And Ezekiel had the unfortunate privilege of seeing it all come to pass. And so a dismayed Ezekiel, he begins to perform his task. And after about a year, he has another vision. This one is about the temple. He goes on this virtual tour of the temple, and he sees what's happening there in his absence, and it is not good. In the outer courtyard in front of the temple, he sees this large idol statue. And then he sees the elders of Israel worshiping other gods, both outside and inside the temple. And then he sees the women of Israel. They're worshiping a Babylonian god named
Tammuz. And the vision ends with God's glorious throne chariot moving up and away from the temple. It's leaving, going east, headed towards Babylon. And so in chapter 11, we come to see why and how God's glory appeared to Ezekiel there in Babylon. Israel's idolatry and their covenant violations, it's become so blatant and offensive that God has left his temple. They've driven him away, and he consigns it to destruction. But God hasn't abandoned his people. Rather, he goes into exile with them. And so at the end of this vision in chapter 11, God promises that he will return a remnant of Israel back to the land, and he'll transform them by removing their heart of stone and giving them a new soft heart of flesh so that they can love. There's a small glimmer of hope, and it's quickly submerged under the reality of the imminent destruction. To understand how the rest of the book has been designed. So the next 3 sections are all announcements of God's judgment. First on Israel, then on the nations around Israel, and then on Jerusalem itself. But then after that, the hopeful conclusion of chapter 11 gets developed in the final 3 sections of the book. First, hope for Israel, then for the nations, and then for all creation. Chapters 12 through 24 focus on God's judgment coming to Israel. And this is a diverse collection of poems and essays. And here Ezekiel shows his fondness for parable and allegory. So he depicts Israel as a burnt, useless stick, or as a rebellious wife, or as a dangerous, raging lion that gets captured, or as 2 promiscuous sisters. These are all depictions of Israel's senseless rebellion and idolatry that results in their ruin. In this section, Ezekiel also acts like a lawyer. He begins arguing the case that, first of all, Jerusalem's destruction is truly deserved after centuries of covenant violation. And that even if the most righteous people in the world, like Noah or Daniel or Job, were alive and praying for God to spare Israel, God would not accept their prayers. It's far too late. And so God's goodness actually demands that he bring justice on this generation of Israel. The exile has become inevitable. They've reached the point of no return. Following this, Ezekiel focuses first on the nations immediately around Israel, and then on the 2 most powerful states in the region, Egypt and then Tyre. Israel has allied with these nations and adopted their gods and their idols. And so God accuses the kings of Tyre and Egypt for arrogantly viewing themselves as gods who get to define right and wrong on their own terms. And God holds these kings accountable for their pride, and he announces that he will use Babylon to bring them down. They will face God's justice along with everybody else. Following these really intense sections of a short story in chapter 33, Ezekiel's met by a refugee who's just arrived from Jerusalem, and he gives them the report that Babylon has attacked the city of Jerusalem, that the city has fallen, and the temple is destroyed. Ezekiel's grim warnings have become a reality. But remember, the end of chapter 11, that's not the end of the story. And so in the next video, we'll explore Ezekiel's profound vision of hope. But for now, that's the first half of the book of Ezekiel. Ayan, praise the Lord. Hallelujah. So, mapapansin natin, ito yung pang-4 na sa major prophets. At ang pang-5 ay Daniel. No? Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel. Napapansin ko dito, kung mapapansin nyo naman, parang iisa lang yung tema, no? Punishment, judgment, tapos sa bandang huli, hope. Hope for Israel, hope for other nations. So, nandun yung buong istorya ng humanity. Nung creation ni Lord, tapos nakipag-covenant ang Lord, tapos sumira sa covenant ang Israel, tapos pinarusahan sila. Pero later on, nandun naman yung pag-asa, no? Judgment sa kanila, judgment sa nations, and later on, judgment, hope o pag-asa sa Israel at pag-asa din sa lahat ng nasyon at sa lahat ng creation, sabi nga. So, dun papasok na naman yung tinatawag na millennium, yung hope na yon. So, nakita natin na talagang ang
istorya ng Israel at istorya ng mga anak ng Diyos at ng mga bayan ay nakatatak na sa history ng sa history book ng Diyos. So nakita natin yung Ezekiel. Ang nakakatuwa lang sa Ezekiel, yung nakakatuwa sa Ezekiel yung paggawa ng mga vision, no? Para lang ipakita ng Lord yung gusto niyang ipahayag. Yung sa yung 4 to 6 nagano siya na miniature ng Israel, tapos siya yung nagkubkob sa Israel, yung may mga symbol. At yung pangit pa na symbol doon, yung pinahiga niya si Ezekiel na nakatali siya, tapos kumakain siya ng pagkain na niluto sa uling ng tae. Na tae na poop. Sabi nga na poop. Di ba? So, makita natin yung pagkadismaya. Nakita natin yung galit ng Diyos kapag yung kanyang piniling bayan ay lumayo sa kanya, no? Nagtaksil sa kanya. Sumamba sa Diyos-Diyosan, nakinig sa mga ibang bayan, pagka inaatake ng ibang bayan, tatakbo sa ibang bayan, imbis na sa Diyos tatakbo, di ba? Kaya yung doon umikot talaga istorya ng Israel at eventually ang istorya ng buong mundo. Kaya kung kayo nakapag-aral ng world history, nandun yung kwento ng Lord, paano niya hinusgahan yung mga nation around Israel. At ganun din ang mangyayari in the end. At pagkatapos niyang husgahan lahat ng nation, nakikita niyo ba yung Israel o yung Palestine o yung kung saan yung Israel, no? Sa paligid nun, dito Egypt, ah, ang tawag dito, Arabia, no? Iran, Iraq, magkakapaligid yan eh. Doon. Lahat yan, huhusgahan ng Diyos yan kasi lahat ng yan nagagalit sa Israel kasi nga parang meron silang selos. No? Nakaiba kasi yung kahit na maliit ang nation na Israel, hindi mo pwedeng pulbusin at burahin sa mundo. Hindi katulad ng Babylonia. Nung binura ng Lord ang Babylonia, wala na. Hindi mo makita kung nasa ng Babylonia, di ba? Pero may mga naghuhukay diyan. At nakikita na meron talagang sibilisasyon under that. At ang sabi ng mga geologists o yung mga naghuhukay sa lupa, nag-discover ng mga natabunan ng mga sibilisasyon. At yun ang gusto nilang hanapin. Nandyan din daw yung tinatawag nilang Garden of Eden. Hindi pa nila nakikita yon. Kasi binabantayan ng anghel yun eh. Invisible. Actually, pag dumating doon sa dulo tayong lahat, yung reign ni Jesus, makikita natin yung Garden of Eden, yung paradise. Kasi ibabalik ng Lord yung first o original plan niya. Kung saan siya yung naghahari, walang namamatay, walang tumatanda. Kapag may namatay daw na 100 years old, sabihin masama yung taong yun. Kasi ang kabataan daw 100 hanggang 100 years old. Kasi 'di ba nung araw, kung natatandaan nyo, bago pa lang yung kasalanan sa mundo nung sila'y dumami na. Ang tao 900, 800. Pag namatay ka na 100, ay siguro sinumpa to kasi matigas ang ulo. Ganyan. Na ibabalik niya, i-restore niya. So ganyan din yung istorya ng Ezekiel. At sa buong Book of Prophecy, yan lang yung halos kinikwento niya. Nagsisimula yan, bakit ba nawala yung kalwalhatian ng Diyos kung saan niya inilagay ito originally? Kaya sabi doon, dati merong story na ipinangalan nila yung anak dahil nga yung kaharian ng Israel nadaig nung kalaban. Tapos nung mabalitaan niya na natalo ah, yung leader nila, ay nanganak yung babae. Tapos ang pinanganak sa kanya, Ikabod. Ibig sabihin daw, nawala yung kalwalhatian ng Diyos. Kasi nga natalo sila. I-research niyo yan, the story ng mga kings, no? Kung di ako nagkamali. Pinangalan niya. Kasi sabi niya, nakita niyo yung sa kanina, no? Yung glory ng Lord ay kavod.
Ngayon, pag sinilagay nyo na ay, ikavod, ibig sabihin, nawala yung glory ng Lord. So, natataka daw si Ezekiel, bakit nakita niya yung glory ng Lord doon, no? At ang time na yun, nalulungkot si Ezekiel kasi isa siya sa unang exile, nung unang kinubkob ng Babylonia ang Israel, isa siya doon sa unang-unang napadala sa Babylonia, exile. And after 5 years, sabi niya, kasi siya ay priest siya, no? Priest siya, pakatulad siya ni Jeremiah, pero called as prophet. Siya ay by blood, priest siya, at itatalaga na siya na priest kasi ika-30th birthday niya. Kaso, paano mangyayari yun? Wala na siya sa Jerusalem. Wala na ring mga seremonyas. Kasi nga, kinubkob sila ng Babylonia. So, malungkot siya dahil hindi matutupad yung kanyang duty bilang priest sa temple ng Lord. At sa panahon na yon, biglang nagpakita ng katakot-takot na vision ang Diyos. Dahil lang sa isang dahilan, dahil sumamba sa ibang Diyos ang Israel. Nag-break sila sa kanilang covenant. Nagtaksil sila sa kanilang asawang Diyos. No? Sumamba sila sa Diyos. Praise the Lord. Actually, ang nangyari ito, ang Ezekiel ay 500 years. So, ganun-ganun, ano? Sabi ko nga sa inyo, paatras ang bilang. Ang Ezekiel ay 592 to 570 BC. Kasi pagdating ng 400 BC, papunta sa 0 BC, tahimik na ang Diyos. Hindi na siya tumawag ng propeta. Wala nang naisulat na prophecy. Halos natapos na lahat ng prophecy niya at yung plan niya, yung kanyang panukalan na ihayag na niya. Mula sa major prophets kay Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, at yung sa 12 na minor prophets. Lagi sinasabi kayo. Actually, yung pinakahuli na prophet, di ba? Ang asar na asar doon, ang Diyos sa mga priest. Kayo, saan yun? Sa libro ng o propeta ng kapahayagan ni Malakay, na Malakyas. Di ba? Sabi niya, ano ba kayo, mga saserdote? Hindi na kayo gumagawa ng tama. Yung mga para sa templo, kinakain nyo, kinukurakot nyo. At yung mga ikapo, no? Hindi na kayo nagdadala ng ikapo. Kasi yung mga priest, pinapagdala din sila ng ikapo eh. Meron silang portion sa lahat ng ikapo ng bayan, may portion sila doon. Tapos sa portion nila, meron pa din sila ikapo para doon sa temple. Nagtatites din sila actually. So, hindi sila exempted. Ang hindi ko lang alam yung high priest kung siya ay nagtatites. Di-discover ko pa. Hindi ko pa parang hindi ko pa naalala ko na pag-aralan ko yun. Pero yung mga priest at mga ibang Levites ang nagtatites din. Pero sabi niya, nasaan yung mga tithes, di ba? At minsan, yung pag nagtatites daw, kunyari, 10 kambing, pipiliin daw nila yung pinakamatatabang kambing. At yung susunugin nila, yung mga payat na kambing. Kaya sabi ng Diyos, ninanakawan niyo ako eh. Yung mabuti sa inyo, yung pangit sa akin. Yun yung mga sama ng loob naman. Yun yung nasa Malakay. Ang Malakay o Kamalakyas ay yun yung huling-huling propeta. So, ang pakikipag-usap niya ay doon naman sa kanyang mga lingkod. Pero ito si Ezekiel, isang Levita, pero isang pari o priest ay tinawag din bilang isang propeta. At nagministeryo siya nung time na nandun sila sa Babylonia. Yung mga unang panahon na nandun siya sa Babylonia. So, hindi lang si Jeremiah ang malungkot nung time na yun. Di ba? Pagkatapos si Jeremiah, siya naman na kinausap ng Diyos. At kaya, bagamat kasi si Jeremiah, personal siya talagang pinersecute. Kaya siya yung crying prophet. Pinersecute talaga siya. Kasi si Ezekiel, nakita niyo naman sa summary, kahit si Ezekiel, hindi siya
pinapakinggan. Sabi niya, ihayag mo to, pero sabi ng Diyos, pero walang makikinig sa iyo. Mahirap naman ganun, ano? Kunyari ikaw, o mangaral ka, pero tandaan mo, walang makikinig sa pangangaral mo. Ba't pa ako mangangaral, di ba? Wala lang pala makikinig. Ang malaga, mangaral ka, yun ang sabi ng Diyos. Ang malaga, sundin mo ang sinasabi niya. Kung ano man ang resulta, sabi nga, it's up to Him. At alam naman niya kung anong result. Diba? Kaya nga tayo, may principle tayo sa evangelism. Eh. Sabi niya, simply share Jesus Christ, di ba? In the power of the Holy Spirit and leaving the results to God. Bahala na ang Panginoon. Basta malaga, masabi mo yung kabutihan. At dito lagi sinasabi niya is yung kanyang mission. Nandito maganda yung mission ni Ezekiel. Pero una, ang Ezekiel ay ibig sabihin niya, Yehezkel sa Hebrew, na ang ibig sabihin ay literally God strengthens, pinalakas ng Diyos. Kaya kung magkakanak pa kayo, kung sakaling maghimala ang Diyos at magkakanak pa kayo, magandang pangalan niyo Ezekiel, di ba? Talaga? Praise the Lord, no? Pinalakas ng Diyos, di ba? Kasi nung time na yon, talagang down na down ang spirit ni Ezekiel. Kaya tamang-tama yung pangalan niya na pinaalala sa kanya ng Diyos na ang Diyos ang nagpapalakas sa iyo. Hello? Ezekiel, ang ibig sabihin, ang Diyos ang nagpapalakas sa iyo. Kasi yung El, yan ang Hebrew word for God. No? El. Kaya pag sinabing Elohim, plural form yon. Pag sinabing Eli, Eli, my God, di ba? Yan. So yung L, buti lang, pangalan ko may L, di ba? Ang ibig sabihin daw ng L, Elizabeth, ay sumpa ng Diyos o God's oath, yung promise niya, yung pangako na may panunumpa, yung vow, parang, ano ba, pare, mali kasi sa Tagalog, no? Oo. Curse, yan. Yung panunumpa ng Diyos, yan. Salamat naman sa Bisaya at sa na marunong magtagalog. Ewan ko lang sa Ilocano, wala akong mapala sa Ilocano. Yan. Ang panunumpa ng Diyos. So, ibig sabihin, ako'y nagpapaalala sa inyo na panunumpa ng Diyos ng pag-ibig niya, katapatan niya, kabutihan niya. Salamat man, ganda pa mga pangalan ko. So, praise the Lord. Ang nangyari, so si Ezekiel, kinumission siya ng Lord. At nakakatuwa yung commission niya. Dito lagi gustong-gusto ito ng mga pastor eh. Tingnan natin dito sa Ezekiel, hindi ako nagkamali sa 3. No? Sabi dito, sige, Tagalog ako, magbabasa ako ng Tagalog. Sa 3. So verse 16. Sabi niya, pagkaraan ng 7 araw, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ginagawa kitang bantay ng bayang Israel. Makinig ka sa aking sasabihin at bigyan mo sila ng babala. Yung kanyang commission, yung kanyang atas sa kanya, yung atang sa kanya. Kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang mga taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala upang magsisi sila, mamamatay nga ang mga taong iyon dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit, pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Yan. Yun ang komisyon niya. Bawat daw masama, magpapaalala siya. Magbibigay siya ng babala. Dahil pag hindi siya nagbabala, lagot siya sa Diyos. Meron siyang pananagutan. Pero yung mga hindi nagsisi ay mapaparusahan. So mapaparusahan sila at pag naparusahan sila, ang may kasalanan siya kasi hindi siya nagbabala. Sabi dito. Subalit kapag binigyan mo sila ng babala at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan, mamamatay nga sila dahil sa kanilang mga kasalanan, ngunit hindi mo iyon pananagutan. Yan.
Ito, isa sa mga favorite verses sa Ezekiel na tayo bilang mga nakakakilala sa Diyos ay may pananagutan sa ating kapwa na hindi kumikilala sa ating Diyos. Pag hindi natin sinabi sa kanila ang tungkol sa Diyos, ang kabutihan ng Diyos, ang kaligtasan ng Diyos, pag-ibig ng Diyos sa kanila, anong sabi? Sabi niya, yung dugo nila, their blood will be upon you. Pananagutan mo. Although sila, mapaparusahan din sila. Kasi ang tao, sa individuality nila, meron silang responsibility. Responsable sila para alamin ang kanilang katatayuan, ang kaluluwa nila, ang kanilang ah, kalalagayan, no? Responsable sila. Hindi pwedeng hindi ko alam eh, 'di ba? Sabi nga nung batas natin, yung principle sa law, sa legal na principle, no one is above the law. At saka yung innocence of the law excuses no one, no? Hindi porket hindi mo alam, eh hindi ka na ikukulong. Kunyari sabi, hindi ko naman alam na masamang pumatay eh. Eh, ginalit niya ako, pinatay ko siya. Ang may prinsipyo ang batas diyan. Innocence of the law excuses no one. Kahit hindi mo alam ang batas, kapag masama yung ginawa mo at sa batas ay dapat kang ikulong, ikukulong ka. Yun ang ating sense of accountability. Meron kang pananagutan. Ngayon sa ating mga anak ng Diyos, katulad ni Ezekiel, ang pananagutan natin ay yung mga kaluluwa at mga dugo ng taong hindi natin binalaan. Alam mo kapatid, merong kahahantungan yan na hindi maganda. Kaya pinapayuhan kita, magbalik loob ka na sa Panginoon. Kapag hindi, may palo ka rin sa Lord kasi pananagutan ka. Di ba sabi niya dito? Ito, sabi naman ni Ezekiel, hirap naman yun, Lord. Pag hindi ako nagsalita, meron akong pananagutan. Pag nagsalita naman ako, hindi makikinig. O, anong gusto mo? Hindi makinig o may pananagutan ka? Pero di bale, ang mahalaga, sabi dito, ito maganda dito, may principle pa dito. Sabi, kapag nagpakasama ang isang matuwid, ilalagay ko siya sa panganib. Mawawalan ng kabuluhan ang kabutihang ginawa niya noong una at mamamatay nga siya dahil sa kanyang kasalanan. Kapag hindi mo siya binigyan ng babala, pananagutan mo sa akin ng kanyang kamatayan. Sa 21, ngunit kapag binigyan mo ng babala ang mga taong matuwid at lumayo sila sa kasamaan, hindi sila mamamatay at wala kang pananagutan. Ang ganda naman. Yan ay isa sa mga mission ni Ezekiel. Naalala ko yung aking kaibigan. Namatay yung kapatid niya kailan lang. Kasi siguro matagal na panahon na nagsasabunga yung kapatid niya. Pero sabi ko, bakit hindi mo pinariha para naman magkaroon ng magandang pamumuhay o ano. Sabi niya, hindi na kasi ang kanila, naging country na niya. Pagka hinayaan nila nagaganon, ang bait daw, linis lang na linis. Ang galang, masipag, laging, basta, okay yung ugali niya pagka nakaganon. Tawag nila ganon eh. Kasi, sinishinghot yun. Pero pagka wala daw ng ganon, syempre nawala na yung effect. Ang gulo. Kahit anong tago niya sa pera niya, nananako nakikita eh. Tapos inaaway yung nanay niya. Binabalabag, minumura, ganon. Parang nagaganyan. Kaya hinahayaan na, bigyan lang pera. Tapos bibili pang ganon. Sipag na daw yan, maghapon daw, naglilinis. Ganon, tahimik. Luluto, nag-aasikaso sa nanay. Later on, siyempre, at the age of, siguro, kasi mas matanda sa kanya yun. Hindi, bunso pala nila. So kung 60 siya, mga 58 yun. Yun, namatay na. Siyempre. Diba? Tapos sabi nga na lang niya sa sarili niya, ginawa niya yan sa sarili niya eh. Diba? Totoo yun. Ano siya, sabi nga, kasalanan niya, pananagutan niya. Pero dapat ikaw bilang meron ka ding pwedeng itulong hanggat kaya mong itulong. Pag mo isipin na sa kanya lang yun. At least, nag-step ka kasi sabi nga ni Ezekiel, magbigay ka ng babala.
Kunyari, mapaalalahanan mo, alam mo, ang iniisip ko lang, future mo. Diba? Iniisip ko lang, health mo. Iniisip ko lang, yung ganun ba? Wala, sabi ko, ba't di nyo pina-rehab, no? Kasi ako yun, paparehab ko hanggat maaari, hanggat may kaya, kakayanin. Parehab ko kaya yung mga ibang pamangkin ko diyan para yung mga nagiging alcoholic kailangan din ang maparehab. No? Minsan kasi denial tayo eh. Kailangan talaga nila ng help, no? Yung aking opisina noon, yung kanyang misis talagang pagka tumalikod ka lang, doon na kagad sa ano, pag binigyan mo ng pera, doon na kagad sa ganyan. Tapos 3 araw hindi uwi. Pag umuwi, ang gusgusin, ano, tapos naubos yung pera, ganyan. Tapos talaga hindi nagpapalit. Pagka lumapit ka sa'yo, mapapaganon ka. Tapos sabi ko, saan ka galing? Sabi niya, pahiramin mo muna ako ng ano, pamasahe, pauwi ako. Oo, yung office mate namin, na binigyan ng chance. Binigyan niya yun ng chance. Nag-abroad kasi nga nahululong sa yun, mag-abroad para makabayad sa mga pinagkautangan. Naubos lahat ng kanilang naipon na alahas. Nung bumalik, binigyan siya ng chance ng boss namin kasi mga ka-close namin yan, mga kumari-kumpare sila. Ginawa siyang contractual. Nung sumahod, sabi niya, samahan mo ako, sasahod ako sa Cavite. Sabi ko, sige, di sinamahan ko. Kita ko yung cheque niya. Sabi ko, sumahod ko na, Nakita niya yung cheque niya. Sige, idali mo ng diretso sa land bank para ma-encash mo kagad. After that, 3 days, nung pumasok ako, nanap sa akin yung asawa niya. Sabi ko, sabay kami umuwi. Ako, bumaba ako sa Dasma kasi doon nga yung bahay ko. Siya, umuwi na, puntang Baclaran. Sa Baclaran, malapit doon yung kasi ito, nandoon yung kasi. 3 days pa, hindi na naman siya umuwi. Di ba? Kaya sabi ko sa napinayon ko, kailangan niya ng tulong, professional help. Ano? Tanda-tanda na niya. Dapat alam niya yung tama at mali. Pero alam mo, isipin niyo to, ang tao yan, may kahinaan. May kahinaan ng tao. Baka kailangan ng professional help kung kinakailangan. Ko, hindi ako medical person, no? Pero ito, sabi nga, no? Yun na nga, nangyari, ginawa nila, hindi nila pinahawakan kahit 5. Hindi nila pinahawakan kahit 5. Yung anak niyang panganay, yung pinahawak niya ng pera. Hanggang sa, pag tinakamusta ko, retired na yun eh, yung asawa niya. Sabi ko, kamusta nga pala si, Mrs. Ayun, nandun pa rin, yun pa rin ang libangan. Hinayaan ko na lang. Anyway, wag natin sabihin na hinahayaan na lang natin. Wag tayong maghinawa manalangin. Wag tayong manghinawa magpaalala. Sabihin natin sa kanila yung motibo natin. Para sa'yo din yan. Para sa'yo din yan. It's for your own good. No? Magbigay tayong paalala, babala, all these things. Siguro naman, ayan, yan ang naging papel ni Ezekiel. Praise the Lord. So, later on, nakita natin na doon sa huh, pagkaka captive ng mga tao dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Nung nakaraan, nagtanong yung kapatid natin no? Sabi niya, ba't nga ba hinahayaan ng Lord na mag-suffer yung mga tao? Minsan di natin minsan di natin maintindihan. Pero alam na, itrasal lang natin. Dahil sa sovereignty ng Lord, alam niya yung ginagawa niya. Di ba yung binasa natin sa Lamentations? Good and bad comes from the Lord. Mahalaga, sabi nga ni David, kung paparusahan ka ng Diyos, mamili ka. Dadaigin ka ng kalaban mo, may peste, o tatlo yun eh. Sabi niya, wag mo akong bigay sa kalaban ko. Sabi niya sa kay Nathan, propeta. Mas gusto ko mag-suffer sa kamay ng Diyos. Nagsimula na, unti-unti namamatay sa peste yung mga soldiers niya. Iyak siya. Lord, ako nagkasala. Ako lang, pasursahan mo. Kasi minsan inisip niya, mas mabait pa rin ang Diyos sa pinaka masamang tao sa mundo. Hello?
Kaya sabi niya, si Lord na lang magparusa, wag na lang yung mga kalaban ko. Pero ito, this time, after David, di ba? David, Solomon. Dahil si Solomon, sa kagagawa niya, nag-break yung Israel at Judah. Nag-break yung Israel into two. At pagkatapos, mayroon silang hari dito, may hari sila dito. At ito inano ng Persia, kinubkob ng Persia. At ito, Judah, kinubkob ng Babylonia. And later on, kinubkob na rin sila ng Persia. Mas mababait ang mga Persiano. Kaya doon na fulfill ng husto yung pag-rebuild ng pagbabalik nila. Yung pangako ng Diyos na from afar, I will bring you back to that promised land. Anyway, ang isa pa sa mga bagay kay Ezekiel, yung concern niya sa glory ng Lord. Diba? Sabi niya, bakit napunta dito yung glory ni Lord? Ang sabi doon, yung glory ni Lord, yun din daw yung glory na nakita sa Exodus ni Moses. Yun din daw ang glory na nakita nila pag nandun sa ibabaw ng Ark of the Covenant ng Israel. At the same time, yun din yung nakita niya. At a weird na mga creature na apat na mukha. Mukha dito ay leon, dito ay baka o yung toro, at dito yung agila. Apat na mukha. Ang galing ano. Tapos ilan yung pakpak? Yung pakpak, yung pinakamataas na pakpak, naka-hold dun sa parang entablado na merong trono na nagniningning na parang tao. Di ba? Ano yan? Ba't nandito yung glory ni Lord? Nakatungtong pa sa gulong yung mga anghel na yun na apat na creature. Weird na mga vision ng ano. Pero ang pinakamaganda doon, yan yung namimiss ng Israel. Kapag ikaw ay matigas ang ulo, kapag ikaw ay hindi sumusunod sa Diyos, bumabali ng usapan ninyo ng Diyos, no? Mamimiss nyo yung glory ng Lord sa buhay nyo. Kasi yun ang na-miss ng Israel noong time na yon, na-miss nila yung glory ng Lord sa bayan nila. At ang pinakamasakit talaga, nung magiba na talaga yung ano, iyak na siguro sila, no? Biro mo yung glory nila ng panahon ni Solomon, no? Walang kasing yaman, walang kasing sikat, walang kasing takot ang lahat ng nasyon sa kanila. Dahil alam nila merong Diyos na nagtatanggol. Pero nung pinarusahan sila, ay wala na, nabandonan na sila ng Diyos, di ba? Kahit sino na sa kanila, pwede nang umapi sa Israel. Pero huwag kayong pakakasiguro, di ba? Sabi dun sa pagkatapos ng disiplina ko sa Israel, kayo naman ang lagot sa akin. Mahirap doon sa Israel, ang judgment ng Lord ay discipline lang. Never na annihilation. Pero sa bayan na umapi sa kanila, annihilation. Talagang burado sa mundo. Yun ang mga doon. Praise the Lord. So, susunod, maganda basahin ito 40 40. Sumunod yung commission ng ni Ezekiel, sumunod ay yung mga parusa niya sa mga bayan. Tapos andun ulit yung pag-asa. Nakakatuwa lang yung pag-asa na sinasabi dito. Dalawa lagi. Yung restoration ng Jerusalem, nung time na yon na-restore. Pero meron pa rin restoration ng Jerusalem sa time ng pagdating talaga ni Jesus again, sa second time. Laging ganon. So nakikita natin, yung history ng Israel, merong greater history na matutupad din. History in the making pa lang. So, ngayon, nabalik sa destruction ang Jerusalem. Kahit na mag-tour kayo doon, di makikita yung temple ni Solomon. O temple pinakahuli na construction ng temple. Panahon ni Nehemiah, no?
hanggang sa natapos ni Ezra. Ezra, Nehemiah, yung mga panahon na yan, tinapos nila ulit yan. Yan yung inabutan ni Jesus. Pero nawala na rin ngayon. Bakit? Kasi yung nagkaroon ulit ng giyera. Anong year ba yon? Year 70 AD? Ay, hindi. Year 1 ha. Nalimutan ko na kung anong year yun. Na-distract ulit. Wala na. Eh pupunta ka doon, ang makikita mo na lang daw, yung kaprasong wall. Wall lang. Pero yung mismong temple, wala. Yung wall na paligid, di ba merong wall yon, merong bakod? At kung tawagin nila yon, yung kaprasong wall na yon, wailing wall, doon nagpe-pray yung mga tao. Tapos naglalagay ng prayer request. Yung mga pilgrim doon, yung mga nagpi-pilgrims, pupunta tayo doon sa wailing wall. Maglalagay silang prayer request doon. Tapos iipitin nila doon. Di naniniwala sila na papakinggan ng Diyos yun. Kasi nga, di ba yun yung prayer ni Solomon? Lord, pag may mananalangin, dito sa templo na to, papakinggan mo. Hindi nila alam, nung dumating na si Jesus, wala lang kwenta yung wall na yun. Kasi si Jesus na lang ang bulungan mo, Lord. Pwede naman. Ito po ang kahilingan ko, kabigatan ko. So, yun. Ito yung mga pictures ng ano. Pero anyway, mangyayari din yun. Pagka na-build na ulit ang temple, uupo si Jesus dyan. Siyempre, lahat ng mananalangin dyan, dahil dyan naman nakaupo si Jesus, ay matutupad. Sabi nga, there will come a time, sabi sa Isaiah, hindi ka pa nanalangin, sinasagot ka na ng Diyos. Wow! Parang yung paradise, papakita niya, sasabihin niya, kung di nagkasalat sa Ebatadan, ito yung itsura. Mararanasan natin yun. Wala daw mabubuhay na 100 lang. At pag namatay ka na 100, para ka isinumpa. Kasi wala magkakasakit eh. Pag magkasakit, andun yung healer mo eh. It's in your midst. Hello? Grabe, no? The healer, the light. Wala na nga daw kuryente. O di, yung mga namang problema sa Meralco, lagi napuputulan. Bikinimin. Doon, libre na kasi si Jesus mismo ang light. Siya yung liwanag. Hindi na tayo hindi ko alam magkakaroon ng gabi. Kasi yun ang magiging picture ng talagang unang design niya sa Garden of Eden o Paradise. Lalakihan lang niya yun eh. Yun lang maging center. Yun mga center. Kaso nagkasala. O di, tsugi. Anyway, ibabalik naman ni Lord yung original plan niya. And later on, enter na tayo sa eternity. And that's it. Kaya yung prophecy na to, basahin nyo yung Ezekiel, no? At matutuwa kayo sa mga picture nito eh. Isa pang gusto kong bigyan ng emphasis, yung pinakain ni Lord yung scroll ng word niya, ng salita niya. Kumain siya ng balumbon. Pinakain niya ng balumbon ng salita ng Diyos. Grabe, no? Nasa na ba yun? Ayan, no? Nilulod niya eh. Sabi niya, eat this scroll and go, speak to the house of Israel. So I opened my mouth and he caused me to eat this scroll in chapter 3. Nakakatawa dyan. Tapos, and he said to me, son of man, feed your belly and fill your stomach with this scroll that I give you. So I ate it and it was in my mouth like honey in sweetness. Para daw, pulot. Parang honey, galing naman. Hindi ko alam kung nangyari to o vision lang niya, panaginip. Sabi, vision eh. Okay. Basta, sabi ng Lord yan. Kita mo ang description niya dito sa nation ng Israel, rebellious. Tanong niyo nga sa sarili niyo, rebellious ba ako? Alam mo, ibig sabihin rebellious? Naintindi mo ba yung rebellious, be? Hindi pa. Yung lumalaban. Ang rebellious, yung palaban. Lumalaban sa matanda, lumalaban sa mga may authority. Sa authority, rebellious. Oo, rebelde. Yan. Stubborn, impudent, stubborn. May mga sinasabi dito ng Diyos sa mga bayan niya.
Sabi niya siguro, ba't ba kayo napili-pili ko? Pero dahil kayo ang pinakasalan ko, paninindigan ko na kayo. Yan ang Diyos. Napaka umibig. At itong siyempre ang message doon, ang salita ng Diyos merong pagbabagong ginagawa sa tao, no? Ang mahalaga, tatanggapin mo to. Tatanggapin mo to ng mayroong pananampalataya. So magkaroon ng tinatawag na restoration. Yung pagbabalik. Dating hiwalay, ngayon magkasundo na. Dating magkalaban, naging magkaibigan na. Yung mga ganun. Mayroong restoration. Future restoration. So yung mini history na to, ito din yung history ng kalakhan, ng kabuuan. No? Nandiyan yung judgment na Lord, yung punishment or discipline, judgment, and then hope. Tatlong stages. No? Discipline and judgment, tapos hope. Hope ng Israel, hope ng lahat ng bayan, at hope ng lahat ng creation. Yun yung sinabi doon. Second part yon ng Ezekiel ay panoorin nyo sa Bible Project. Di ba meron naman kayong mga cellphone? I-ano nyo lang sa YouTube, Ezekiel, tapos Bible Project. Yung part 2 ay panoorin nyo para makita yung kabuuan naman ng kasi kanina pinanood natin yung isa. At okay, who is Jesus? Sino nga ba si Jesus? Kasi yun naman talaga ang tema ng ating ano. Sino si Jesus sa Ezekiel? Sa Ezekiel 17 daw, yun na nagsasabi na si Messiah as a tender twig that becomes a stately cedar on a lofty mountain. Kasi doon sa 17, meron doon binidescribe na twig lang. Alam mo yung twig? Maliit lang na no? Maliit lang na puno o yung parang lalaking puno na lang. Pero later on, naging cedar. Ang cedar kasi malawak yan. Malaki. Siguro malaking katawan na puno. No? At madawag. Na nandun na, stately cedar on a lofty mountain. Yung magandang, matayog na bundok din. Maganda na puno na nakatayo sa matayog na bundok. Yan daw ang dinidipik niyan as our Messiah. So, kung iisipin mo, si Jesus, sa panahon natin ngayon, yan. Siya naman talaga yung, sa ngayon wala pa di ba? Nakikita niyo ba yung glory ng Lord sa bawat sulok ng mundo? Di ba? Pero later on, doon sa bundok na yun ng Zion, sabi nga, lahat ng mata, no, titingin. Lahat ng tuhod, luluhod. At lahat ng bibig, magsasabi na siya, na si Jesus, ay Panginoon. That Jesus is Lord. Walang iba po yun. So yun yung isa sa mga dinidipik. At pangalawa, sinabi rin dito yung tinatawag na branch. No? At sabi sa John 15 na sabi niya, I am the branch. Tama ba? And my Father is the vine dresser. Ay, hindi pala. I am. Sino ba ang branch? Sino ba ang branch? Nalimutan natin Kakahiya naman, naka-recording pa naman tayo dito. Nalilito ako no? Kala ko tayo ang branch. Tayo ang branch dito no? Di ba sabi dito? I am the vine Siya pala yung vine. Hindi na Tagalogin ng vine. Ano ba yung vine? Siya yung puno. No? Siya yung puno. Dito, siya yung puno, tayo ang branch sa John 15. Pero dito naman sa
Dito, tawag sa kanya branch. Yan. Sa Isaiah, branch din tawag sa kanya. Tapos pati sa Zechariah, ganun. Sa Jeremiah and Zechariah. Pati dito sa Ezekiel. No? Yan. Siya yung branch. Pero sa atin, ay hindi na siya ang branch. Tayo na yung branch. Di ba? Siya yung puno. Oo. I am the vine. And my father is the vine dresser. No? Tapos you are the branch, and every branch in me that does not bear fruit, I will cut. Kapag daw ang sanga na hindi namumunga, pinuputol mula sa... Kaya kailangan mamunga tayo para kay Jesus, no? Oo. Kundi puputulin. At pag naputol, matutuyo. At pag natuyo, susunugin. Di ba? Ano lang yon? It is a uh, parang illustration. Pero hindi naman ganun talaga gagawin ng Diyos yun. No? Hindi naman tayo gagawin ng Diyos. Pero gagawin niya yun pagka hindi talaga tayo nagsisi. Oo. At, tapos pagka daw namumunga, pinuprune, di ba? Yung inaalis-alis yung mga tuyo-tuyo, kinakatings para gumanda, para lalong mamunga. Yan. Habang kinakatings tayo ng Lord, medyo masakit yan. Medyo masakit yung cuttings ni Lord. Alam niyo, pag hindi niyo nararamdaman yung cuttings ni Lord, ibig sabihin, medyo inabandon ka na niya ng konti. Oo, numanhid. Inabandon ng konti. Sumunod bilang sa Messiah, siya yung hari, siyempre, who will rule. The king who will rule, who has the right to rule, and he will be the future talagang king of kings and lord of lords. Kakaiba yun eh. Di ba? Sino sa atin ang nakakita ng bansa na kahit na England, yung England, di ba sila yung merong royal family na hari at reyna? Hindi tayo nagpapasakop doon sa hari nila. Kahit minsan, kinakaya-kaya nila tayo, di ba? Hindi, may sarili tayong leader. Pero pag dumating si Jesus, he will be the leader of leaders. He will be the King of kings and the Lord of lords. Sabi niya, for many are lords. Pero siya ay Lord of lords. Panginoon ng mga Panginoon. Yan sa chapter 21. At syempre, sa chapter 34, and He is the true shepherd who will deliver and feed His flock. Ito pinakamasarap na relationship natin sa Diyos. Shepherd and sheep. Di ba? Minsan niisip ko, pagka na may alaga kang hayop, sino ba amo? Yung hayop o ikaw? Di ba? Sino ba amo? Sino ba ang inaalagaan? Sino ba ang may benepisyo? Di ba yung hayop, ano? Sa relationship natin kay Lord bilang shepherd and sheep, yung sheep kasi taken care of yun eh. Di ba? Pinapakain. Sinusoga sa madamong pastuhan, sa matubig na lugar. Tapos pagka dumidilim na yan, o medyo napupunta sa bangin, sinusundan yan ng pastol. Ginagabayan yan, inaalagaan. Yun ang isa sa pinakamagandang relationship ng ng Diyos at ng kanyang mga mananampalataya. Shepherd and sheep. Meron pang relationship, potter and clay. Gusto niyo ba ang Lord daw ang potter. Siya yung naguhubog sa iyo. Tapos ginagawa kang ganyan, hinuhubog kayo. Oo. Tapos sabi tuloy ni Isaiah, meron bang palayok na nagsasabi sa magpapalayok, ayoko maging ganyan. Ayokong ganyan. Ganun kasi nangyayari. Di ba? So pag-iisipin mo, wala kang choice doon. Kasi kung anong pinoporma sa'yo ng Lord, yun lang yun. Oo. Ginawa mo naman physical na naman eh. Di ba? Ah.
Ganon. Pero maganda talaga yung shepherd and sheep. Kaya nga pinaka-paborito eh. Yung daw may nag-recite na isang tao, ni-recite na yung 23. Grabe, walang kagatol-gatol. Grabe, memorize na memorize niya. Grabe. Mula daw yung kama, kuwit, yung period, memorize niya yung The Lord is my shepherd, yung Psalm 23. You know, sabi daw nung nakinig, you know very well that Psalm 23. Pero nung mag-recite daw yung isang tao ng Psalm 23, sa pagkaka-recite daw niya, natulala yung nakinig. Sabi niya, you know very well the shepherd. Hindi yung psalm, kundi mismo yung pastol. Ah, sabi niya, iba to. Hindi lang yung awit ang alam niya, kundi yung inaawit niya. Kung sino yung inaawit niya, yung pastol. Kilala nito yung pastol. Yun daw yung pagkakasabi. So, doon difference. Anyway, Jesus sa Ezekiel ay isa siya, no, sa sinasabing siya yung pastol, no? Siya yung tunay na pastol na magliligtas at magpapakain sa kanyang mga tupa. Yung flock kasi, ano ba yung kawan. Purihin ng Diyos. Nawa ay natutunan natin in a way, ng konti, symbolism ng Ezekiel at saan siya nagsisimula nanggagaling, bakit gano'n ang pinapasabi ng Diyos sa kanya. Kasi nung time na yon, yun yung sabi nila na darkest moment, darkest days of Judas history. Yun yung bago matapos yung 70 years na parusa sa kanila ng Panginoon. Actually, yung parusahan ka ng 70 years, konti lang yun sa 360 years eh. 360 years, nasa Egypt sila. Wala silang sariling identity. Wala silang sariling lupain. Wala silang sariling leader. Tapos later on, ginawa pa silang slave. At lahat ng makikita mo doon, ng mga nakatayo sa Egypt, ginawa ng mga Israelita yun. Imagine mo, ang lalaking bato, paano nila napagpatong-patong yun, di ba? That's the wonder work of God, kung tutuusin. Kaya nga, yun na isa sa mga wonders of the world, yung mga pyramid. At ang gumawa nun, yung alipin nila noon na Israel. Kaya yung 70 years na discipline, konti lang yan. Sa discipline ng Lord sa kanila sa Egypt na 360. Actually, it is, hindi lang yun basta discipline, kundi preparation. Preparation sa gagawing dakilang bagay ng Diyos sa buhay nila. Biro patawirin sila sa dagat, saan kanyan, di ba? Kaya yung sa 360 at nakita, swerte yung taong time na yun, no, na buhay. Nakita nila yung great wonders ng Lord. Nandyan yung farm ng kanilang kapitbahay, puno ng palaka. Sila wala. Nandyan yung puno ng locust. Sila wala. Puno ng langaw. Sila wala. Saan kanyan? Andyan yung bagyuhin sila ng bato na merong apoy. Ju, ju, ju. Ba't mga bagyo doon? Dito hindi. Diba? At ang pinakahuli, lahat ng panganay nila patay. Sila hindi. At yan ay dahil kay Jesus. Later on, because of the blood of the Lamb, because of the blood of sacrifice. Praise the Lord. Nawa ay matuto tayo sa mga propeta na ito. Naiisa lang ang sinasabi, kaya nangyayari sa atin to dahil sa katigasan ng ulo nyo. At ang unang-unang katigasan ng ulo ng Israel, sumasamba sa ibang Diyos. Pinakamasakit, nakilala mo na ang Diyos, pero ayaw mo pa rin tumalima sa Kanya. Tayo manalangin. Father in heaven, we bless your name. Hallelujah. Salamat sa wisdom. Salamat, Panginoon, sa paalala niyo sa amin na katulad ng pagpapaalala niyo kay Ezekiel na at pag-commission niyo sa kanya na bilang siya ay saserdote, bilang siya ay propeta, bilang siya ay ministro, gusto niyo lang magbigay lang siya ng babala. Nawa kami lahat, Panginoon, makiisa sa ganong tawag. Magbigay lang kami ng babala. Magpapaalala kami sa kabutihan nyo, sa pag-ibig nyo, sa pagliligtas nyo.
At wala lamang kaming malulugi doon, Panginoon. Wala kaming mawawala at wala rin kaming puhunan doon, Panginoon, kundi laway at salita lang. At papakita namin ang aming tunay na pananampalataya din sa aming mga sinasabi. Tunay naming pagsunod sa mga aming ipapahayag na kayo, O Diyos, ay nag-iisang Diyos. At Diyos na umibig sa amin at nagligtas sa amin mula sa kasalanan. Ang kailangan ay tumalima. Ang kailangan ay tanggapin yun. Ang kailangan, O Diyos, ay manampalataya doon sa krus ng Kalbaryo kung saan namatay si Kristo para sa aming mga kasalanan. Thank you. Thank you for blessing us, O God, with the wonders of your word. Salamat, Panginoon, na napakayaman ng iyong salita muli sa inyong papuri at pagsamba. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Handa natin ating sarili para sa communion. Ay tumayo, ihanda natin ating sarili para sa pag-alaala ng huling hapunan. Ito ang tangi-tanging bili ng ating Panginoon na alalahanan natin to. Ah, ready na po ba ang ating mga ka-worship sa Zoom? Handa na kayo? Ihanda natin ating mga kakainin at iinumin. Purihin ng Diyos. Tayo muna yung manalangin. Ama, sa aming pagdulog, sa banal na hapunan, pakalinisin niyo kami. Hindi pa kami perpekto, Panginoon, pero alam namin ay gumagawa ka pa rin na patuloy para sa amin. Sa pagtutuwid, paglilinang sa amin, O Diyos, paglilinis, at patuloy na pagbabago sa aming buhay at puso at isipan. Hallelujah. Sambay ng pangalan mo. Thank you for the blood of Jesus. We give you glory. In Jesus' name we pray. Amen. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ay pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa atin. Sa tayo manalangin, basbasan nyo ang tinapay na ito, Ama, na siya magpapalakas sa aming mga espiritu at kaluluwa. Sambahin ang pangalan mo. At salamat, Panginoong Jesus, sa pag-alay mo na iyong buhay para sa amin lahat upang kami ay bigyan ng bagong buhay at buhay na walang hanggan na natanggap namin sa magitan ng aming pananampalataya sa inyo at sa inyo lamang, aming Panginoong Jesus. Sa inyong pangalan ito aming dalangin. Amen. Ating kainin. Sapagkat kakain kayo ng sorry.
Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo manalangin. Ama, Ikaw ang Diyos sa magpatighaw ng aming lahat naming pangailangan at aming kauhawan. Panginoon, sa dugo mo kami iyon nilinis. Sa dugo ni Kristo kami, Panginoon, ay pinatawad at nilinis sa aming mga kalikuan at kasalanan. Salamat po. Nihintay ang gagawin namin to sapagkat lagi kami naghihintay ng inyong pagbabalik, Panginoon Hesus, hanggang kasi kayo ay lubusang maghari sa lahat, Panginoon, sa buong mundo at sa lahat ng inyong sanlilikha. Salamat po sa paghugas niyo ng aming kasalanan sa magitan ng dugo. Sa inyong pangalan ito aming dalangin. Amen. Ating inumin. Purihin ng Diyos, salamat sa ating pagbibigay. Una sa lahat, pasalamatan natin Diyos dahil sabi doon sa Kawikaan 3:9, siyawi handugan mo, bahagi ng kayamanan. Bibigay natin para sa Kanya. Napaganda doon sa, palagi ko talaga ito hindi nalimutan yung Kawikaan 3:9. Siyawi handugan mo, bahagi na yung kayamanan. Pinakamainam mo sa Kanya ay ibigay. Kabuti na Lord. Ito naman sa atin naman, magbibigay tayo ng galing sa ating puso. Kasi siya ang nagbigay sa atin. Sobra-sobra pa, tustusin, siksik, liglig, at umaapaw pa. Kaya napasalamat ako kay Lord. Sabi ko nga sa mga anak ko, nagtatights ba kayo doon sa sinasambahan nyo? Sabi ni Timothy, parang hindi na. Teka, putulin natin yun. Huwag natin diretso din doon. Kaya sabi ko, pag kayo nagsamba, kahit saan na lugar, kasi mag-tights kayo, nanggagaling sa puso nyo. Ang Diyos hindi namimilit. Nagbibigay kayo sa galing sa puso mo. Kaya panalangin tayo. Purihin ng Diyos, maraming salamat sa oras na ito. Nagpupuri kami ng pasalamat sa iyo dahil sa biyaya mo, sa mapagpapala mo, sa kabutihan mo, sa kalakasan mo, ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Kaya ito ibabalik namin sa iyo na pagpasalamat galing sa iyong puso at hindi ito napipilitan, kundi sa iyo lamang ito, Panginoon. Patawarin niyo kami kung kami nagkulang sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa iyo ang papuri sa pangalan ni Jesus. Lahat po magsabi ng Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo dumulog. Dumulog.
Dumako kasi sabi ko, tay dumako. Ayan, sa paanan ng trono ng biyaya ng Diyos. Tay tumayo para sa manalangin tayo para sa pastoral prayer. Siguro, may dala-dala nyo na yung mga dalangin nyo. Iiwanan natin sa paanan ng ating Diyos. Hallelujah. Ama, salamat po na kahit hindi pa dumarating yung kaharian mo, pinapakinggan mo naman kami sapagkat yun ang pangako mo. Kay Jesus, Lord, ay siya ang amen. Siya yung mediator. Siya yung tagapamagitan. Siya yung tagabulong. Siya yung intercessor namin, Panginoon. Siya yung nagsasabi sa inyo ng pangailangan ng inyong mga anak. Kaya salamat po sa pangalan ni Jesus. Siya din ang katugunan ng lahat ng aming dalangin. Ito man ay physical, material, emotional, mental, Panginoon, pang-pamilya, pang-kaibigan, pang-sarili, pang lahat ng aming mga dalangin, lahat ng aming mga pangarap, lahat din ng aming mga wishes, lahat ng mga heart's desires namin, Panginoon. Walang malihim sa inyo. Kaya patuloy lang namin ito tinataas sa inyo, Ama. At pati na rin inaangkin namin ang mga pag-iingat nyo sa amin, pag-ibig, pagsama nyo sa amin, mas lalo na sa aming mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa o malayo sa amin. Father, we cannot be together always, pero ikaw nariyan ka. At ikaw magbuklod sa amin lahat. Ikaw, Panginoon, magbigay ng kasiguruhan. Naakap mo kami lahat, Panginoon. Kami ay nasa ilalim patuloy ng inyong bagwis, ng inyong pag-iingat, ng inyong pag-ibig at pagmamahal, at ng inyong paggabay. Salamat, Panginoon. Pinapanalangin namin mga kabataan. Patuloy namin ito tinataas sa inyo, O Diyos. Ay panalangin namin ang direksyon ng buhay nila. Kahit malayo na ang sitwasyon ng buhay ngayon, Panginoon, huwag niyo silang hayaan na lumayo sa presensya mo, sa katotohanan mo, sa salita mo, Panginoon, sa iglesia mo, Ama. Nawa patuloy namin silang madala dito. At ang mga nanay, ang mga tatay, Father in Heaven, wala kaming maipapamana sa kanila, kundi ang aming pananampalataya sa inyo, Ama, na siyang talagang pakinabang. Pakinabang hindi lang sa mundo na ito, kundi sa kabilang buhay. Yan lang ang tanging pamana na may pakinabang na magkabilang panig sa mundo na ito at sa kabilang buhay. Thank you, Father. Panalangin ko mga nanay sa kalakasan nila, mga tatay, kalakasan nila, higit sa lahat, sa kalakasan ng kanilang mga pananampalataya sa inyo. Thank you. And we claim all the answers, Father, to our prayers. Yung mga provision, nangangailangan ng provision, Lord, ng hanap buhay, nangangailangan, Panginoon, ng para sa pangangailangan ng pamilya. Lord, you are our provider. We continue to claim this, Father. Hindi lang ito deklarasyon, kundi this is the truth. Na nandyan ka, you will provide for all of our needs. We give you glory. Thank you. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen. At para sa basbas ng Diyos, hallelujah. Hallelujah. We give you glory. We give you glory. We give you glory. Father in heaven, sa inyo, Panginoon, ang kaluwalhatian, O Ama. At sa iyo rin, O Diyos, O Panginoong Jesus, na aming tagapagligtas. Sa inyo ang lahat ng papuri at pagsamba. At sa banal na Espiritu, salamat po. Purihin ka, sambahin ang pangalan mo, sapagkat never mo kaming iiwanan. Kahit kailan narito ka sa amin, sinasamahan kami bilang aming pinakamalapit na kaibigan at kasama sa buhay, ang aming taga-aliw at kalakasan at kagalakan at kasiyahan sa amin lahat. Thank you. We praise you. We give you glory. Salamat. Binasbasan niyo kami ng inyong lahat ng inyong pagpapala ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. At magandang tanghali po. Documentation po tayo.